Lagay na po tayo ng 2-3 kutsara ng mantika. Painitin po natin yan. Unahin na po natin itong bawang. 5 piraso ng bawang. Sige. Isunod na po natin itong sibuyas. Isang maliit na sibuyas. Huwag kalimutan ng isang kamatis. O sige po. Lantahin natin itong kamatis. Pagkatapos yan, mga ilang sandali, lagyan po natin ng paminta at saka konting asin. Tipid-tipid tayo, nakikita nyo ba ire? Ito po yung hugpungan ng pechay, tangkay ng pechay. Ba, hindi po pwedeng itapon natin yan. Pwedeng pakinabangan eh. Pag isinama po natin yan sa ulam at niluto ng maaga, kasama na itong mga bawang sibuyas kamatis, lalambot na rin po yan. Isama na natin, mga 3-4 na subo rin yan eh. 3 tasang tubig para masabaw. Ano sabi ko sa inyo, ang ulam basta po masabaw, mainit, may konting lasa, ayos na, pwede nang maitawid. Takpan natin sandali at hayaan natin kumulo. O, tignan natin, 2 minuto, kumukulo na. Eri po ang ilalagay ko. Ito po yung mga balat ng lumpia na aking isinubi ng isang araw. Yan po ilalagay natin dyan para magsilbing noodles baga. Alam nyo, maalwan naman po ang buhay ko rin sa Amerika. At palagay ko naman magagawan ko ng paraan kung gusto kong bumili ng mamahaling gulay, mamahaling isda, baboy at karne. Pero talagang ganiring mga ulam po ang humihila sa aking lutuin eh. Batihan natin ang 2 itlog. Talaga pong ganire ang gusto kong ulam na niluluto. Hamakin nyo, pagkaluto nito, kakainin ko kaagad. Dahil siyempre mainit masarap. Pagkatapos po ng 2 itlog, lagay na po natin yung gulay natin. Ito po ay malunggay. Katulad ni Re, pira-pirasong pritong galunggong. O hindi po ba? Maayos na yan. Nairaos na rin. Isang galunggong lamang ito. Tapos may tangkay pa ng pechay. Malunggay. Hindi ko pa yata napapatisan. Patisan nyo na po. Mga 2 kutsarang patis. Yun lang naman ang magiging lasa nun Papatayin ko na po yung apoy at haluin lang natin ng konti at nang maluto po yung ating itlog. Luto na po yung isda ni Rhea. At palagay ko okay na. Huwag nyo pong lulutuin ng maigi yung malunggay. Maganda yung berdeng-berde katulad ni Rhea. Ito pong mga ganiring ulam, ito po'y pang salit-salit lamang. Huwag nyo naman pong panay-panayin ang pagluluto nito sa araw-araw at baka naman hindi na kayo uwian ng asawa nyo galing sa trabaho dahil puro ganito lulutuin nyo. Mahirap na po yun. Lalong mawawala ng budget pag nawala si Sir. O nagustuhan niyo po ba? Ano po ba masasabi niyo? Pakisulat niyo naman dito sa baba at nang nabasa ko. Kadalasan po pag nagbabasa ako, sa inyo rin po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Paminsan-minsan, binabago po ng konti yung ricado o yung paraan ng pagluluto. Pero pagkatapos noon, sa huli, alam kong magugustuhan niyo. Madaling lutuin, mabilis kainin, ang mga ricado, mura at madaling hanapin. Yun ang gusto niyo, di po ba? O sa susunod po uli, si Ron Bilaro.